Matapos ang nakamamatay na survival sa loob ng dungeon, isang bagong yugto ang bubungad kay Memoritoka, ang malupit na mundo sa labas. Ngunit ang mundong ito ay hindi lang puno ng pag-asa. Sa labas, mas mapanganib, mas marahas, at mas mabangis. Ito ang pagpapatuloy ng kwento ng lalaking itinapon pero muling bumangon bilang isang halimaw. Sa pag-uumpisa ng eksena, makikitang pinaghuhubad ni Tuka si Seras na agad namang nagulat at nagtanong kung ano ang pakay ni Toka. Ngunit ipinaliwanag ni Toka na kailangan ni Seras na magpalit ng kasuotan. Naalala ni Toka na naiwan ang kanyang kagamitan sa lugar na tinatawag na Mills at kailangang magtungo sila ngayon sa Forbidden Witch upang makakuha ng impormasyon tungkol sa ancient spell. Doon nila kailangang tahakin ang Golden Demon Zone. Samantala, kinausap ni Toka si Gizun. Isang simpleng kondisyon lang. Kung masasagot ni Gizun ang tanong ni Tuka, patatawarin niya ito. Pero gaya ng dati, mayabang pa rin si Gizun at walang balak makipagtulungan. Kaya't si Seras na ang lumapit at tinanong si Gizun kung sino nga ba talaga ang gustong pumatay sa kanya. Biglang may tumapon ng espada kay Gizun, isang tangkang patahimikin siya bago pa man siya makapagsalita. Nang lingunin ni Toka at Seras ang itaas, may isang grupo ng mga kalaban sa mataas na lugar. Pero kakaiba, wala silang intensyon umatake. Napansin ni Toka ang isang lalaking nakaputing kasuotan, may pulang mga mata. Ipinakilala nito ang sarili bilang Sivit at kilala raw siya bilang humanity's strongest. Lumipat ang eksena sa nakaraan, bata pa lamang si Tivit, ngunit nakapatay na ng napakaraming demonyo. Isang matanda ang nagising mula sa isang bangungot. Kitang-kita ang takot sa mukha niya. Bangungot na may kinalaman kay Tivit. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Sinabi ni Seras kay Toka na si Sivit ay isa sa 5 Dragon Knights. Ipinakilala ni Sivit ang kanyang kasama, una si Oban, kasunod ang isa pa nilang kasama na si Schwitz. Habang nag-uusap sila, nalaman din ni Seras na si King Ortora pala ang may pakana ng lahat ng kaguluhan. Tinanong ni Schwitz si Sivit kung ano ang balak nilang gawin kay Seras. Tumugon si Sivit, depende sa ipag-uutos ng aming Emperor. Ngunit may panukala si Schwitz. Kapag nanalo si Seras sa isang duel laban kay Sivit, patatawarin nila ito. Bigla na lang may lumabas na bagong karakter, isang lalaking pinakilala bilang Mitama. Interesado si Sivit hindi kay Seras, kundi sa kasamahan niyang si Toka. Tinanong niya kung sino ba talaga si Toka. Habang tinititigan ni Toka si Sivit, naramdaman niya na parang may patalim sa kanyang lalamunan, isang indikasyon kung gaano kapanganib ang kaharap nila. Iniisip niya kung paano aatake kahit napakalayo ng pagitan nila. Mas delikado pa ito kaysa sa Soul Eater na nakalaban niya dati. Tinanong ni Sivit si Toka kung bakit siya nakangiti. Sumagot si Toka ng may ngiti. Importante ang ngiti sa ganitong oras. Muli siyang tinanong ni Sivit, ano ang pangalan mo? Nagpakilala si Toka bilang Hatiskol, isang alias lang. Napansin ni Sivit na hindi ito ang tunay na pangalan ni Toka. Nabanggit ni Toka na tila naghahanap si Sivit ng karapat-dapat na kalaban at tama ang hinala niya. Pagbanggit ni Toka ng bansang Alyon, sinabi ni Sivit na may magandang ugnayan ang Alyon at ang Empire. Sa wakas, ibinunyag na ng bida ang kanyang pagkatao. Ako si Memoritoka, isang hero mula sa ibang mundo. Nagulat ang lahat, pati na ang mga kasama ni Sivit. Tinanong siya ni Sivit kung bakit siya naroon. Sagot ni Toka, pinili niyang bumukod sa ibang hero na kasabay niyang tinawag. Dahil sa mababang rank niya bilang bayani, iniwan siya ng mga kasama. Sinabi ni Sivit na pwede siyang umalis, pero tumanggi si Toka. Hindi ako aalis ng hindi kasama. Si Seras, kailangan ko siya para sa Golden Demon Zone. Habang papaalis na sana ang grupo ni Sivit, biglang ginamitan sila ni Toka ng paralyzed spell. Nagulat ang lahat, hindi sila makagalaw. Kasunod nito, gumamit si Toka ng poison attack. Ngunit kahit ganoon, nanatiling nakakagalaw si Sivit, isang patunay kung gaano ito kalakas. Habang hahampasin na ni Sivit si Toka gamit ang kanyang sibat, bigla niya itong nabitawan. Napuno ng sakit ang kanyang katawan. Nagbigay ng senyas ang isa sa mga kasama ni Sivit, tanda ng incoming backup. Sa puntong ito, handa na sa laban sina Toka. May malaking pagbabago sa kanya. Dahil kay Pigimaru, ang kanyang alaga tila nagsanib sila ng lakas. Bigla siyang nag-level up at nagkaroon ng bagong skill, Berserk. Agad niya itong ginamit sa mga kalaban. Sa lakas ng kanyang bagong kapangyarihan, napatay niya ang lahat ng humarang sa kanila. Sa wakas natapos ang labanan. Si Seras ay nagpalit na ng kasuotan. Nalipat ang eksena sa mga dating kaklase ni Toka. Biglang may dumating na misteryosong tao, isang
apostol na pinangalan ng Kikipat. Sinabi niyang naroon siya dahil sa utos ng goddess. Nilapitan siya ni Yamada at tinangkang insultuhin, ngunit agad siyang sinuntok ni Kikipat sa sikmura. Bumagsak si Yamada sa lupa. Gulat na gulat si Sogo. Sa huli, inalok ni Sera si Touka. Gamitin ang kapangyarihan niya para sa paghihiganti, kapalit ng tulong ni Touka sa kanyang misyon. Pumayag si Touka at muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay papunta sa Golden Demon Zone. Habang mas lumalalim ang kanilang paglalakbay, mas dumadami ang mga lihim na nabubunyag, mga dating kaaway, nagbabalik, mga bagong panganib, nag-aabang. At si Touka, na minsang itinapon, ay unti-unting nagiging bangungot ng mundong ito. Ngunit ang tanong, hanggang saan ang kaya niyang gawin para sa paghihiganti? At gaano kalalim ang ugnayang unti-unting nabubuo sa pagitan nila ni Seras? Ang kwento ay malayo pa sa katapusan. Kung nagustuhan mo ang episode na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-on mo na rin ang notification bell para di ka mahuli sa susunod na kabanata. Dahil dito sa channel na to, ang kwento laging mas malupit sa susunod. Kita-kits sa next episode.